Magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid at muli po tayong magsishare ng daily devotion. Purihin po yung Panginoon sa maghapon na tayo ay binigyan ng kalakasan at muli po tayo nakabalik sa ating mga tahanan. At ang akin pong isishare ngayon ay dito po sa Leviticus chapter 26 at ang verse 1 to 6 po. At sinasabi nga po dito sa talatang ito, huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan katulad ng mga inukit na imahin, mga alaalang bato o batong may larawan para sambahin. Dahil ako ang Panginoon ng inyong Diyos. Sundin ninyo ang pinapagawa ko sa inyo sa araw ng pamamahinga at igalang ninyo ang lugar na pinagsasambahan ninyo sa akin. Ako ang Panginoon. Kung susundin ninyo ang aking tuntunin at mga utos, paulanin ko sa inyong lugar sa tamang panahon para umani ng sagana ang lupain ninyo at mamunga ng marami ang punong kahoy. Kaya gigii kayo ng mga butil hanggang sa panahon ng pamimitas ng ubas at pamimitas naman ng ubas ay magpapatuloy hanggang sa panahon ng paghasik. Kaya magiging sagana kayo sa inyong pagkain at mamumuhay kayong payapa sa inyong lupain. Bibigyan ko ng kapayapaan ang inyong lupain, kaya makakatulog kayo ng walang kinakatakutan. Palalayasin ko ang mabangis na hayop sa inyong lugar at walang kalaban na sasalakay sa inyo. Amen. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa po ng banal na salita. Magandang gabi po. Muli, tayo po ay magsishare sa ating devotion sa Leviticus chapter 26 verse 7 to 11. Matatakot sa inyo ang inyong mga kaaway at malulupig ninyo sila sa labanan. Sapat na ang 5 sa inyo upang talunin ang 100 kaaway at ang 100 para sa 10,000 kaaway. Malulupig ninyo ang inyong mga kalaban. Pagpapalain ko kayo yunlad at darami. Patuloy kong pagtitibayin ang ginawa kong kasunduan sa inyo. Ang inyong ani ay sobra-sobra tatagal sa mahabang panahon. Sa katunayan, sa dami ng inyong anihin ay ilalabas ninyo ang mga luma upang maimbak lamang ang mga bagong ani. Maninirahan ako sa kalagitnaan ninyo at hindi ko kayo pababayaan. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ang isishare ko po ngayon, Leviticus chapter 26, verse 12 to 16. Ako ay inyong kasama saan kayo magpunta. Ako ang magiging Diyos sa inyo at kayo naman ang magiging bayan ko. Ako si Yahweh, ang Diyos ninyo, ang siyang naglabas sa inyo sa Egypto. Pinalaya ko na kayo, kaya't wala na kayong dapat ikahiya kaninuman. Mga parusa sa pagsuway. Ngunit kung hindi kayo makikinig sa akin at hindi tutuparin ang mga utos ko, kung tatanggihan ninyo ang aking mga tuntunin at kautusan, kaya't ayaw ninyong sundin ang mga ito at sisirain ninyo ang mga ginawa kong kasunduan sa inyo, padadalhan ko kayo ng mga sakuna, makakaranas kayo ng mga matinding sakit na magpapalabo sa inyong mata at magpapahina ng inyong katawan. Hindi na ninyo makakain ang pinapagalan ninyo sapagkat ito'y kakainin ng inyong mga kaaway. Amen. Na babasahin ko po, Leviticus chapter 26 verse 17 to 21. At ititig ko ang aking bukas laban sa inyo, at kayo masasaktan sa harap ng inyong mga kaaway. Kayo'y pagpupunuan ng mga napobuot sa inyo, at ako'y tatakas ng walang humabol sa inyo. At kung sa mga bagay na ito man ay hindi ninyo ako pakinggan, ay parurusahan ko kayong makabito pa dahil sa inyong mga kasalanan, at sisirain ko ang kahambugan ng inyong kapangyarihan
at gagawin kong parang bakal ang inyong langit at parang tanso ang inyong lupa. At gugugulin ninyo ang inyong kalakasan na walang kabuluhan, sapagkat hindi ibibigay sa inyo ng inyong lupain ang kaniyang bunga ni nagkahoy sa parang ang kaniyang bunga. At kung kayo'y salangsang sa akin, at hindi ninyo ako didingin, ay dadalhan ko kayo ng makapito ang higit nagsalot ayon sa inyong mga kasalanan. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking isishare ngayon ay makikita sa Leviticus chapter 26 verses 22 to 26. Ito po ang nakasaad. Padadalhan ko kayo ng mababangis na hayop at papatayin nila ang inyong mga anak at mga alagang hayop. At dahil dito, kakaunti na lang ang matitira sa inyo at iilan-ilan na lang ang makikitang lumalakad sa daan ninyo. Kung hindi pa rin kayo makikinig at patuloy pa rin nasusuway sa akin, ako na ang makakalaban ninyo at paparusahan ko kayo ng 7 beses. Ipapasalakay ko kayo sa inyong mga kalaban para parusahan kayo dahil sa inyong pagsuway sa kasunduan natin. Kahit na magtago kayo sa loob ng inyong lungsod, padadalhan ko pa rin kayo ng salot. At dahil dito, mapipilitan kayong sumuko sa inyong mga kalaban. Kukulangin kayo ng pagkain, kaya isangkalan ang paglulutuan ng tinapay ng 10 babae, at iyon ay paghati-hatian pa ninyo. Makakain nga kayo pero hindi kayo mabusog. Yun lang po, maraming salamat. God bless. Nagabi po, ang akin pong babasahin ngayon ay Numbers chapter 3 verses 28 to 33. The number of all the males a month old or more was 8,600. The Kohathites were responsible for the care of the sanctuary. The Kohathites clans were to camp on the south side of the tabernacle. The leader of the families of the Kohathite clans was Elisaphan, son of Uziel. They were responsible for the care of the ark, the table, the lampstand, the altars, the articles of the sanctuary used in ministering, the curtain, and everything related to their use. The chief of leader of the Levites was Eleazar, son of Aaron. The priest, he was appointed over those who were responsible for the care of the sanctuary. To Merari belonged to the clans of Malites and Mushites. These were the Merarite clans. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ako po ay magbabahagi ng Bible verse galing po sa Book of Leviticus, chapter 26 verses 32 to 36 po. At sinasabi, I myself will lay waste the land so that your enemies who live there will be appalled. I will scatter you among the nations and will draw out my sword and pursue you. Your land will be laid waste and your cities will lie in ruins. Then the land will enjoy its Sabbath years all the time that it lies desolate and you are in the country of your enemies. Then the land will rest and enjoy its Sabbath. All the time that it lies desolate, the land will have the rest it did not have during the Sabbath you live in it. As for those of you who are left, I will make their hearts so fearful in the lands of their enemies that sounds of a wind-blown leaf will put them to flight. They will run as though fleeing from the sword, and they will fall even though no one is pursuing them. Maraming salamat po mga kapatid. Purihin natin ang Panginoon. Ibang verse, Leviticus 26 verse 37 to 41. Kayong mga natitirang buhay na binahagi at dinala ng inyong mga kalaban sa kanilang lugar ay padadalhan ko ng labis na pagkatakot at kahit na kaluskos lang ng dahon sa ihip ng hangin ay
katatakutan ninyo. Tatakas kayong parang hinahabol upang patayin kahit walang humahabol sa inyo. At habang tumatakas kayo, magbabanggaan kayo at magkakandara pa. Hindi kayo makakalaban sa inyong mga kalaban. Mamatay kayo sa lugar ng iyong mga kalaban, at ang matitira sa inyo ay unti-unti mamatay dahil sa inyong mga kasalanan at sa kasalanan ng iyong mga ninuno. Dahil sa inyong pagtataksil at pagsuway sa akin, kinalaban ko kayo at ipinabihag sa inyong mga kalaban. Pero kung ipapahayag niyo ang inyong mga kasalanan at ang kasalanan ng inyong mga ninuno at titigilan na ang inyong pagmamatigas at tatanggapin ang mga parusa para sa inyong mga kasalanan. Doon lang po, purihin ng Diyos. Magandang pagpapalang gabi po sa ating lahat, at ang aming pambabasahin ay matatagpuan sa Levitico chapter 26 verses 42 to 46. Ito po sa 26 sa pauna ay mayroong title na mga pagpapala sa pagiging masunurin. Kaya ang ganda, no? Sa unang pa lang, no? Sinasabi na may pagpapala ang mga taong sumusunod, mga masunurin. Dito babasahin ko sa 42 hanggang 46. Sabi dito sa 42, aalalahanin ko ang aking kasunduan kay Jacob, kay Isaac at kay Abraham. At alalahanin kong muli ang aking pangako patungkol sa lupang pangako. Subalit, paalisin ko muna sila roon, sa gayon, makakapagpahinga ng lubusan ang lupain at madarama naman nila ang bagsik ng parusang ipapataw ko dahil sa pagsuway nila sa aking mga tuntunin at kautusan. Dito sa 42 hanggang 43, no, nabanggit dito yung pangalan nila Jacob, Isaac at Abraham. Ito yung mga taong noon, no, na masunurin sa ating Panginoon. Na sila, kaya yung pangako ng ating Panginoon sa kanila ay ipagpapatuloy dito sa mga Israelita. Kaya yung mga taong masunurin ay tunay may pagpapala sa Diyos. Pero pa dito sa 43, subalit paalisin ko muna sila roon, sa gayon makapagpahinga ng lubusan ang lupain at darama nila ang bagsik na parusang ipapataw ko sa kanila dahil sa pagsuway nila. Ito yung mga taong pansamantalang nandoon sa lupang pangako, no, paalisin muna ng ating Panginoon at parurusahan dahil sa kanilang pagsuway. Kaya may dalawang yung law ng Diyos ay maganda yung kanyang may batas, binibigyan na ng katarungan yung mga taong inaapi, no, yun. At bakit niya sinabi dito subalit, sabi niya ganun, paalisin ko muna. Kumbaga pinaghihintay muna yung mga Israelita bago niya ihinahanda niya, no, maging maganda muna yung lupa na pangako sa kanila na ibabalik sila roon. Dahil ito yung paalala niya para hindi sila mapahamak, kasi kung sila pupunta na doon, papasok na sila sa lupang pangako at hindi pa naayos ng ating Panginoon yung lupang iyon, ay magkakaroon sila doon ng pagkaguluhan. Kaya ayaw ng Diyos na mapahamak ang mga taong pinili niya, kung kaya naman pinaghintay ng ating Panginoon. Pero andun yung assurance na aayusin niya muna at parurusahan yung mga taong sumuway doon. Sa 42, gayon man hindi ko sila lubos na pababayaan sa lupain ng kanilang mga kaaway. Baka kung puksain ko'y mawala ng kabuluhan ang kasunduang ginawa ko sa kanila. Ako si Yahweh na kanilang Diyos. Kaya nga, aayusin muna ng Diyos, no? Parang aayusin na muna ng Diyos ang lupain na iyon bago sila ipasok upang hindi nga sila magkaroon ng kaguluhan, no? Magkaroon ng walang kabuluhan. Kasi kumbaga dapat tayo dito magtiwala sa ating Panginoon. Doon sa pinangako niya, na ayusin niya muna, no, na hindi pababayaan ang lupain na kanila, yung lupain na pinangako sa kanila. Pupuksain niya yung mga kaaway doon. Dahil nga, pagka ito ay hindi pa ayos at pumunta ka roon, magkakaroon ng kagulo, mababaliwala yung ayaw ng Diyos na mabaliwala yung kanyang ipinangako, no? Ang gusto ng Diyos ay may kapayapaan. Kaya
inaalis muna. Parang sa atin tao, kung sinong nakakasagabal sa atin, aalisin niya muna upang magkaroon tayo ng kapayapaan. Yun ang nais ng Diyos. Sa 45, alalahanin ko sila alang-alang sa aking kasunduan sa kanilang mga ninunong inilabas ko mula sa Ehipto. Diba? Ito, dito ngayon, dito sa mga Israelitang ito, sinasabi nila, doon sa mga ninuno nila, katulad ni Abraham, ni Jacob, Isaac, no, yung kasunduan nila, yung covenant nila sa Panginoon ay gagampanan ng ating Panginoon. Tutuparin dito sa mga napiling ng ating Panginoon dito sa mga Israelita, no? At sabi rito, yun nga na, di ba, ang Diyos na nagpalaya sa mga Israelita sa Ehipto ay ibig sabihin, naging alipin sila noon, no, ng mga taga-Ehipto, hanggang itong mga Israelita ay naging alipin din, di ba, ng mga Ehipto. Pero apply natin sa buhay natin to, alipin ka man kung ano nag-alipin sa iyo, season na lang yan, may panahon na nandiyan tayo sa sitwasyon na mahirap, pero ang Diyos ay gagawa lagi ng paraan, no? Para patunayan niya ang kanyang kapangyarihan. Iaahon niya tayo doon sa kahirapan na nagpapahirap sa iyo, no? Ipagkatiwala lang natin sa ating Panginoon lahat. Sabi pa rito, nasaksihan ng mga bansa ang ginawa kong ito upang ako'y maging Diyos nila. Ako si Yahweh. Diba? Idinidin niya ako, ang Diyos. Marami nakasaksi. Ay, ang Diyos noon at ngayon ay iisa. Wala pong pinagbago, no? Ang Diyos noon ay, ito man ay may kinakatawan siya, no, katulad ng mga propeta, no, pero sa atin ngayon spiritual, pero ang Diyos noon at ngayon ay iisa po. 46, ito ang mga tuntunin at mga utos ni Yahweh na ibinigay sa mga Israelita sa bundok na Sinai sa pamamagitan ni Moises. Purihin Diyos sa pagkabasa ng mga salita. Kumbaga si Moises ang ginamit ng ating Panginoon. Siya yung mouthpiece ng ating Panginoon, propetang Moises, upang ipahayag sa mga tao ang kapangakuan ng ating Panginoon na ibabalik sila sa lupang pangako katulad na mga naranasan ng kanilang mga ninuno na si Jacob, Isaac at Abraham. Kung anong pangako sa kanila ay tutuparin ng ating pangako dito sa mga Israelita. Pero kung anong nakakasagabal sa buhay nila ay tatanggalin muna. Parang sa atin sa panahon nga natin, no, kaya tayo binibigyan ng alituntunin ng ating Panginoon upang tayo ay hindi mapahamak. No? Kung anong makakasagabal sa buhay natin, nakakahadlang sa paglilingkod natin, aalisin ng ating Panginoon, nililinis tayo para tayo ay maging karapat-dapat sa ating Panginoon, no? At maraming salamat. God bless you all po. Amen. God bless everyone.